go! Good afternoon guys. Ngayon guys, iibahin natin konti yung content natin na mga trap, mga panghuhuli ng mga hayop. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano ang proseso sa paggagawa ng kakao or tabliya guys. Ito nga sa likod ko guys. Ito yung puno ng kakao guys. Ito yung green guys na kakao. Pag nahinog siya guys, ganito ang kulay niya. Manilaw-nilaw. At meron pa tayong titignan na isang uri ng kakao guys. Yung tinatawag nila na kulay pula. Tara guys, punta tayo sa baba. Ito guys yung pula na kakao guys. Yan guys, kita niyo yung bunga guys. At ganito naman yung kulay niya guys. Ganito yung kulay niya guys pag hinog na guys. Nilaw-nilaw kulay guys. Puntahan natin guys yung mga nakuha ko. Nag-harvest ako kaninang umaga. Puntahan natin doon guys sa taas. Pakita ko sa inyo. Tara guys. Ito guys, ito yung mga nakuha kong kakao kaninang umaga guys. At ito naman yung mga nabilad na guys. Ito yung mga buto na ito yung mga buto ng mga nakuha ko kahapon. Ito guys, para malaman nyo yung lasa ng kakao guys. Itong green guys, ang lasa nito maasim. Nangingibabaw yung asim guys sa tamis. Ito namang pula guys, nangingibabaw yung ano niya guys, yung tamis niya guys sa asim. Tingnan natin guys ha, yung ano, yung forma niya pag nabiyak na. Ito guys, so ito na guys, tuyo na yung ano guys, yung kakao na binilad natin. Pag ganito yung kulay guys, pwede na to sangagin guys. Kung mapapansin nyo guys, iba na yung suot kong damit kasi ang pagbibilad ng kakao guys, na mga ano yan, mga 4 to 5 days yan guys, depende sa init ng panahon. So samahan nyo ako guys, sasangagin na natin to guys. Ito na guys, sinasangag natin guys. Ito ang ano, lutuan dito sa probinsya guys, kahoy. Yung dirty kitchen namin. Ang pagsasangag nito guys, kailangan lagi yung ano, gagalawin kasi para hindi masunog. Pantay yung ano, yung pagsangag. Kasi pag nasunog to guys, magiging mapait yung ano guys, yung kukwa na gigilingin guys. Mapait, magasto sa ano guys, asukal. Ay, pinagiling nyo. Kaya kailangan galaw-galaw lang. Kahoy ang ano dito guys, magandang pangsangag kasi maaksaya to sa ano guys, sa siling pag stove ang gamit nyo. Alalay lang ang ano guys, pagsangag. Kailangan hindi sunog kasi mapait. Pagkatapos nito masanga guys, siguro baka hindi to ngayon mapagiling ko.
ano, kukuha natin ng ano guys, bibidyohan natin doon para makita nyo kung paano yung paggiling. So guys, ngayon guys, malutong na siya guys. Pwede na natin to ilipat sa nigo guys. Tapos palamigin natin siya doon bago natin balatan guys. Pwede rin siyang dikdikin guys kung meron kayong pang dikdik. Tapos gamitan nyo ng nigo para humiwala yung balat. Ilipat na natin guys. Marami pa to guys. Siguro mga 7-8 sangagan pa ako nito guys. Siguro pag nagiling na yan guys, baka mga 1 balding kakao yan. Ito na guys. Hindi ko napakita sa inyo yung mga nakarang araw, pero pang-6 na araw na to guys na pagbabalat. Mano-mano lang yung pagbalat namin guys. Hindi ako gumamit yung pangdikdik. Ito na yung mga balat guys na nila. Tapos ito na yung mga nabalatan. Lapit na mapuno itong kasirola guys. Parang 1 balde guys. Mabango siya guys. Kahit hindi pa nagiling, maamoy mo yung amoy kokwa. Ito na lang yung natira guys. Ito. Mano-mano lang guys. Yung pagbalat, ginaganyan ko lang oh. Yan. Ang dami-dami guys. Baka bukas guys, mapagiling na natin to guys. Tapos kuha natin ng video doon guys para makita nyo rin yung forma ng panggiling sa kakao. Okay guys, pupunta na tayo sa gilingan ng kakao guys. Kung mapapansin nyo, pinakita ko sa inyo yung daanan natin na maputik kasi 1 linggo na dito na ulan ng ulan guys. Isa na rin yan kung bakit na iba yung content ko ngayon, hindi sa panghuhuli ng hayop. Kasi madulas pag umakyat ng bundok guys ngayon. Hopefully guys, ang ma-upload natin next yung pagkabit ng salabay or yung papandawin natin yung portable trap ng 4x-Yawak. Ito guys, nandito na tayo sa gilingan guys. Ito ang forma ng gilingan guys. Dito sa lugar namin guys, ang per kilo ang bayad guys. Itong papagiling natin na kakao guys, abot to ng 6 na kilo. Tag 30 pesos ang kilo nila guys. Tapos sinaluan natin yan ng guys, ng 2 kilong brown sugar. Pero pwede nyo yan inatin guys na 3 kilong brown sugar guys, para hindi na kayo mahirapan sa pagtimpla. Pag nagluto kayo ng champurado, hindi nyo na masyado lalagyan ng asukal. Ito na guys, sa mga nagtatanong kung saan galing yung guys, yung kokwa or tabliya, at kung paano ang proseso sa paggawa nito. Kasi yung iba dyan na ang nasa isip nila pagkain nila ng bunga ng kakao, gulat sila bakit hindi lasang tsokolate. Ito po ang ang proseso sa paggawa ng kokwa or tabliya. Yan na guys, ina-adjust ni Manong yung guys, gilingan guys, para pino talaga yung pagiling.
Nagsisimula na si Manong mag lagay ng brown sugar guys, paunti-unti. Patapos na sa pagiling guys. Inulit lang yung hindi masyado na pino guys. Sa wakas guys, natapos din yung pagiling guys. So ngayon guys, pagkatapos magiling, nasa sa inyo na yan guys kung ihulma nyo siya ng pabilog-bilog. Gumamit lang kayo ng ano guys, yung panghulma sa pulburon. Pwede yun guys. Yan na yung finished product guys.
Sana meron kayong natutunan guys.